Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa ating mga resource persons. Magandang umaga kay Pastor Apollo Kibuloy at sa lahat ng mga naririto. At sa mga kapwa kong mambabatas, kahit po yung nandun sa online at sa ating mga panauhin. Tayo po ay naririto sa harap ng committee ito sa isang maulang araw. At nais ko lang linawin po ang layunin para sa aking perspective as an officer of the court, as a lawyer, kung ano po ang layunin at kahalagahan ng pagdinig na ito. Ang Senado ay, unang-una, ang Senado ay hindi isang hukuman. At hindi po tayo naririto upang magpasya kung ang isang tao ay nagkasala o walang sala. Sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas, lalong-lalo na sa Article 6, Section 21, binigyan tayo ng kapangyarihan. Tinutukoy ko po ang mga mambabatas na magsagawa ng mga investigasyon in aid of legislation o bilang tulong sa paggawa ng mga batas. Sa hukuman, ang pangunahing layunin ay ang paglutas ng mga kaso at pag-alam kung may pananagutan o wala ang mga akusado, batay sa ebidensyang ipinapakita. Sa Senado, ang ating layunin ay iba. Ito ay upang mag-imbestiga at mangalap ng mga impormasyon at dokumento para sa isang makatarungan at makabuluhang pagbalangkas ng mga batas. Sa isang husgado, meron pong tinatawag na right cross-examine witnesses. Maliwanag po sa Rules of Court, ang Bill of Rights, at iba pa. Ngunit nais ko pong ipabatid na ang karapatang mag-cross-examine ng mga testigo, isang mahalagang bahagi ng mga pagdinig ng korte, ay hindi saklaw ng investigasyong ito. Ang proseso ng cross-examination at iba pang pamamaraan na ginagamit ng korte ay eksklusibo sa hudikatura. But we recognize, this committee, again as an officer of the court, recognizes the primacy of the judiciary insofar as this issue is concerned. One, because the committee requested the Regional Trial Court of Pasig to allow the detainees to attend today's hearing. It is an acknowledgement of the court's jurisdiction over the accused. Number two, the committee, before it moved and conducted a hearing today, showed respect to the court by acknowledging the court's jurisdiction and not conducting a hearing without the prior court approval. And number two, and I would want to make a motion here before I continue my opening statement, Madam Chair, this committee should likewise be furnished a copy of any opposition filed to form part of the records of these proceedings of the counsel of those accused present here. I request, Madam Chair, that we be provided copies of any opposition filed by the group of Pastor Kibuloy and all other accused in the Pasig case, if that would merit the consideration of this committee, Madam Chair. So ruled, Majority Leader. Thank you, Madam Chair. That would form part of the records of this case, Madam Chair. And again, I reiterate what I've been saying here. Ang atin pong ginagawa ay hindi po para maghusga ng innocence or guilt ng mga akusado sa isang kaso. Subalit, nais po rin nating bigyan diin na napakaraming desisyon ng Korte Suprema, simula pa lang nung Arnold versus Nazareno, 1950, na binigyan diin ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado na mag-imbita at magpatawag ng mga saksi, resource persons, para linawin ang paggawa ng batas. At kaya po tayo merong pagdinig ngayon. Subalit, nais ko pong hilingin sa lahat na during these proceedings, we show utmost respect and consideration to all persons here present, whether accuser or accused. Ang Senado po should remain as a bastion of dignity. Hindi po tayo narito para magtapon
ng kung ano-anong ah, dumi sa bawat isa, kung hindi para ipakita na ang paggawa ng batas ay ating pinapahalagahan at pinapahalagahan din natin ang karapatan ng mga naririto. Sa hukuman, meron silang, ulitin ko, meron silang karapatan na magsalita ang abogado. Dito po ay hindi. Let me ask the committee and all my colleagues here, whether present physically or virtually, to assure all of those listening that under our rules, all resource persons will be treated with respect and afforded fair treatment. And that this institution, as I've said, will always pride itself in upholding the principles of fairness and transparency. However, if there are legal matters against you, it must be addressed in the proper judicial forum, not here. In summary, while we have the authority to compel testimony in aid of legislation, any allegations or charges will have to be resolved in the court of law. And I'm now referring to the Regional Trial Court of Pasig. Madam Chair, let us always be reminded that we have a constitution. We have a living constitution, and that the constitution should stand as our unwavering shield, protecting the rights of all, whether accused or accuser, in ensuring that justice is served without discrimination and with fairness and equality. Sana po sa pagdinig na ito, makagawa tayo ng nararapat na pagbabago sa batas, and I'm referring to the Human Trafficking Act, the elements of which we cannot change because we're bound, Secretary Manalo is here, by the Palermo Convention. Perhaps the penalties could be increased, but just the same, this hearing is required of us as part of the complexities of governance that would require us to listen to various voices, even those embroiled in legal challenges and scrutiny. Again, Madam Chair, it is crucial that we uphold the integrity of our legislative process by respecting all resource persons present and upholding due process and fairness. Our commitment must be to engage in a meaningful dialogue while adhering to the principles of justice and respect for individual rights. Our role is to seek the truth. To seek the truth. Mapagandan ho natin yung batas, marami nakikinig ngayon, and not to pass judgment. Madam Chair, thank you for giving me the privilege to have an opening statement, and